Patuloy pa ring naglalabas ng makapal na usok ang nasunog na sanitary landfill sa Navotas City, kung saan umabot na ito sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila at ilang bahagi ng Bulacan. Kaya payo ng mga otoridad sa publiko magsuot ng face mask at umiwas munang lumabas ng bahay. Si Gab Villegas sa sentro ng Balita Live. Jules, nananatili ngayon dito sa evacuation center ang ilan sa mga residente mula sa isang barangay dito sa Obando, Bulacan na lumikas dulot ng makapal na usok na nagmumula sa isang sanitary landfill sa Navotas City. Ang ilan sa mga evacuees na ospital dahil sa nalalanghap nilang usok. Naabutan ng news team na nagluluto si Nanay Arlene ng makakain na pagsasaluhan nilang mga evacuees mula barangay sa Lambao na nananatili ngayon sa Obando National High School. Nitong weekend nang ilikas sila ng kanilang kapitan dahil sa makapal na usok na kanilang nalalanghap mula sa nasunog na landfill sa Navotas City. Sa ngayon, hindi makapagtinda si Nanay Arlene dahil sa matinding usok. Yung usok po na nanggagaling po sa landfill ng Navotas, umiikot na po sa loob ng bahay. Lalo na po kapag 3 o'clock pataas hanggang 1 a.m. in the morning. So yung usok po talagang umiikot, nakakasulasok po yung amoy. Tapos masakit po sa mata, mahapdi. Tapos sa lalamunan din, masakit. Tapos yung sa ilong talagang ang baho po ng amoy. Na-ospital naman ang kagawad nila na si Roselyn dahil nahirapan ng huminga dahil sa kapal ng usok na nagmumula sa landfill. Parang nahirapan din po akong maninga. Siguro po yung nalanghap din po namin na usok sa kayong ano. Dahil sa pool po kami, yung pagdala po namin dito, nasa bangka po kami. Sapul po kami ng usok. Yung daan po na sa ilog, hindi na po talaga siya kita sa usok po. Ang lokal na pamahalaan ng Obando agad na nag-set up ng mga tent na maaaring matulugan ng mga evacuee at agad na tinignan ang kanilang kalagayan. Ayon sa head ng Obando Municipal Social Welfare and Development Office na si Reggie Cabukos, aabot sa 109 na pamilya o katumbas ng higit 300 individual ang ngayon nananatili sa Obando National High School. Nakapagbigay na rin ng LGU na sleeping kit at family food pack sa mga bakwit. Patuloy ang pagbibigay nila ng makakain at gamot para sa mga evacuee. Hamon ngayon para sa mga residente ang makaligo ng maayos dahil sa mahinang pressure ng tubig mula sa gripo ng eskwelahan. Una pa lang na nailipat kami dito, talagang mahina na yung supply ng tubig. Pero we address na through communication din sa Bureau of Fire natin na sila ay nagsusupply ng tubig din dito. Yun nga lang dahil dumami na rin yung ating mga evacuees. So kailangan pa rin ng dagdag suporta rin ng iba pang mga agency namin na magbibigay din ng mga tubig. Pero sa ngayon, dahil alam na namin din yung bilang ng nasa evacuation center, natutugunan naman na yung kakulangan ng tubig natin. Sa kuha ng Obando Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, makikita na nagbabaga pa rin ang usok na nagmumula sa nasunog na sanitary landfill sa Navotas City. Makikita ninyo sa aking likuran ang makapal na usok na nagmumula sa sanitary landfill ng Navotas City na nasunog noong Biyernes. At sa mga oras na ito ay tuloy-tuloy pa rin ang ibinubuga nitong usok na sadyang delikado para sa mga residente na maaaring tamaan ng respiratory disease. Ayon naman kay Navotas City Mayor John Ray Tiangco, tuloy-tuloy ang isinasagawang operasyon para tuluyang mawala ang makapal na usok na nagmumula sa landfill. So, contain natin yung area pero hindi ganun kadali yan dahil para siyang isla. O island po siya at kailangan dalhin by barge yung mga gamit po dyan, mga fire truck. At yun nga, medyo malawak yung area. So, sa ngayon wala na siyang apoy. Pero yun, may mga umusok pa at kino-contain natin yan, tinutubigan po natin para pabago-bago kasi yung ihip ng hangin para hindi kumalat yung usok. Ibinahagi rin ng alkalde na noong nakaraang taon pa nagtapos ang prangkisa ng operator ng landfill, ngunit nabigo umano ang operator na ipatupad ang safe closure plan. Sa ngayon ay wala pang naitatala na na-ospital sa kanilang mga constituent dulot ng nasunog na sanitary landfill. May payo rin ang alkalde sa mga residente lalo na sa mga may karamdaman. Kailangan nasa safer side tayo kahit na hindi pa ganun kasama.
ay lalo na kung may mga senior citizen natin o may problema sa respiratory, mas maganda mag-mask po tayo at syempre sa loob tayo ng bahay. Hindi naman kailangan lumabas. Jules, nakakakwentuhan natin ang head ng MSWDO ng Obando at ayon sa kanya ay dapat dadalhin sa Obando Stadium ang mga evacuees mula sa barangay Salambao. At dahil na rin sa kapalang usok ay hindi nila naidala doon ang nasabing mga evacuees dahil na rin sa kapalang usok. Kaya naman minabuti ng MSWDO na dalhin sila dito sa Obando National High School kung saan kasalukuyan ngayon nananatili ang mga evacuees at sa mga oras na ito ay tuloy-tuloy lamang yung paghahatid ng tulong ng MSWDO pati na rin ng lokal na pamahalaan para sa mga evacuees mula sa barangay Salambao. At yan muna ang update mula rito sa Obando, Bulacan. Balik si Jules. Maraming salamat, Gab Villegas.